Nasa linya ngayon si Ginoong Rene Magtubo, ang chairperson po ng Partido Manggagawa. Rene, maganda umaga, sir. Magandang umaga sa iyo, Manong Ted, DJ Chacha, at sa inyong taga-subaybay sa inyong programa. Salamat sa panahon. Tia, go. Yes po. Sir, naghain na nga po kayo kasama yung iba't ibang grupo no para po hilingin itong pag-alis ng temporary restraining order dito po sa inilabas ng Pasig RTC na implementasyon sana nitong 85 peso wage hike. Para lang po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Sir, bakit nga po ba nagdesisyon na po ang inyong grupo kasama ang ibang grupo na maghain na ng petisyon? Kasi po, kailangan naming marinig din ng Pasig RTC ang boses ng mga manggagawa at ang kanilang argumento kung bakit i-lift yung TRO sapagkat kami po yung petitioner ng wage hike sa NCR Wage Board. Dapat marinig ng Pasig RTC. At pangalawa, may damage done na sa mga manggagawa. Imagine niyo 1.1 million ng mga manggagawa sa NCR ang nadismaya sa implementasyon ng first tranche na 60 pesos. Pag kwenta natin yan, magkano yan? 66 million a day. For 20 days na TRO, kwenta namin sa 1.32 billion yan sa damage. Supposed to be, ay pakinabangan na ng mga manggagawa. 60 pesos, good for 1 kilo of rice a day na yun So, yun ang nagiging damage ng TRO na to na sa tingin namin prohibited naman sa batas. Nagsalita na lahat, no? Nagsalita yung Malacanang, nagsalita yung Kongreso, nagsalita yung mga abogado, prohibited yung RTC to intervene dito sa processes ng RTWPB at NWPC. Kung gusto na mag-apila ng mga employers, meron naman process ng appeal sa NWPC. So, yun kaya kami nag-intervene dun sa Pasig Regional Trial Court. Kagaya po ng ibang labor groups ang sinasabi nga nila unang beses ito na may inilabas na desisyon ng korte tungkol sa pagtigil sa taas sweldo para po sa ating mga manggagawa. Para po mas maintindihan ng hanay po ng mga manggagawa, ano yung provision po mismo na mayroon sa labor code natin na sumusuporta po dun sa mga naihayag nyo kanina na hindi dapat o walang authority o jurisdiction ang anumang korte o ang RTC para pigilan po yung order na yan? Article 126 of the Labor Code, parang prohibition sa injunction, any tribunal ay hindi pwede mag-issue ng preliminary TRO or injunction sa processes na ginagawa ng RTWPB at NWPC in relation to wage fixing ng mga manggagawa. Yun yung Article 126. Malinaw yung prohibitions na yan. Tapos kung meron namang apila, ang aggrieved parties may Article 123 naman sa Labor Code na after publication ng wage order, 10 calendar days, pwede sila mag-appeal doon sa NWPC, yung National Wages and Productivity Commission. At kung hindi sila solved doon sa decision sa appeal, they can go directly to the Court of Appeals, hindi sa RTC. So yung dalawang patas na yun yung tingin namin na depekto ng RTC sa pag-issue ng TRO. Ito po bang TRO, effective immediately po ba ito, Sir Rene? Oo nga, gulat nga kami. 20 days ang timano Ginrant ka agad Nung August, nung bago after SONA. Tapos maglalalaps yata ito ng August 13. So, pekado kagad yung implementation, dapat effective June 26, 25, ganyan. So yun, nawalan kagad ng 60 pesos sa mga manggagawa. Maliit na nga yung aumento pero baga na-snatch pa ng TRO. So, ibig sabihin yun na ipatupad na nauna sa kanila na yun. Pero for this month, kapag naging effective na itong TRO, wala, balik po sa dati yung sweldo ng mga manggagawa. Kasama kasi yun sa aming petition na dapat i-lift yung TRO tapos automatic na implement yung wage order dun sa kanyang effectivity date. Pero hanggang walang lift order na inilalabas po, yun ang mangyayari. Itong inilabas po na din. Maghihintay tayo. Yun na nga So, ang iniisip nga namin, ano bang iniisip ng mga employers? Kasi ito may bagong balita. Meron na naman nag-file sa RTC na votas, yung Federation of Fishing Industries. Ganon din, declaratory relief, ginawang civil case, yung usapin sa sweldo.
So nag-file naman sila ng TRO din, injunction, at may hearing sa August 6 sa RTC Navotas. So ang tingin namin parang meron ng systematic na na atake dito ang mga employers para alisin sa Regional Wage Board at NWPC yung process of fixing wages. Na kung saan kasama naman yung representative nila na nag-decide doon sa mga sa proseso na ginawang labor consultation, public hearing. Meron silang representative sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR. Yun po, Yun ang ginagawa nila ngayon. yung sinasabi nyo na bagong petitioners na nag-file, aside po dito sa may Pasig RTC, construction companies kasi ito. Anong kumpanya po yung nag-file dito sa Navotas? Federation of Fishing Industries. So, Sa Navotas sila nag-file ng preliminary injunction naman at may hearing sa August 6. yes po. Same, ano po So, sila? Yes, Sir Rene. Yun pong argument nitong dalawang construction companies na nag-file ng petition, same din po dito sa argument? Declaratory relief din. Na parang sinasabi na dito sa RTC, sinasabi nila, dahil construction firm daw sila, ay meron na silang kontrata sa kanilang kliyente. So nag-increase ang sweldo, napektuhan yung kontrata nila, maludugi sila. Pero pag tinignan mo maigi itong mga construction firms ito, quadruple A contractors to eh. Malalaki ito. At saka yung increase naman hindi naman umabot ng 15%. No? Ganon din dito sa Navotas, declaratory relief din. Parang diskarte na nila na mag-sidestep, gawing civil case para makakuha ng TRO sa mga regular court. Nagpunta ba yung mga taga-Wage Board Commission kahapon doon sa RTC sa Pasig, Rene? Yes, sir. Napumunta yung chairperson mismo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR. Pumunta rin yung NWPC lawyers. Okay. Pumunta din yung OSG. Ang hindi pumunta para pangunahan na depensahan ay yung Secretary of Labor. Si Secretary mismo ang hindi nagpakita ron. Hindi nagpakita. Rene, anong balak niyo rito sa usapin ng pag-question sa ginawa ni Judge? Ginagalang natin yung kanyang tingin niya nasa poder niya, no, itong paglalabas ng TRO. Pero kasi sa ilang mga pagkakataon, kapag mayroong klarong question doon sa naging desisyon ng isang huwes, yan ay maaaring idulog sa Supreme Court, no, sa kasong administratibo, no. Ang iba nga diyan, with all due respect, inaakusahan ng ignorance of the law at meron din mga nasuspindi ng mga huwes dahil doon. Meron kaming plano din. Kaugnay niyan. Yung nagkaisa lawyers, yung lawyers pool namin, ay nagpaplano na mag-file ng administrative case dito sa judge, sa RTC, sapagkat sabi nila, napaka-elementary ng batas. Alam mo yung batas. So, ano ka pa rin, wala kang jurisdiction, inaktuhan mo pa rin. Samantalang, meron namang processes, kung merong aggrieved party, baklaro din sa batas, Article 123. So, yun ay pinaplano na namin na mag-file administrative case. Okay, and will that happen this week? Katapusin lang namin ditong week na ito at mag-convene uli kasi meron na naman kayong kakaharapin sa RTC, Navotas eh. Oo. Tatapusin lang itong week na to, mag-convene yung mga lawyers to file the administrative case. Oo. Yung construction companies na naghain ng TRO petition dyan sa Pasig RTC, na-check nyo yung background nila? Opo, quadruple A, contractors to. Ang isang contractor dyan, may kontrata sa gobyerno. Bilyonaryo may-ari nito eh. So tingin namin, hindi mali yung argumento niyang tatamaan sila ng malaking puhunan nito. At saka kung meron naman silang reklamo talaga, pwede naman sila mag-file ng exemption eh. Kung tutusin eh. Pero wala kayong nakikita na anumang mga palatandaan na itong mga naghain ng TRO na ito may connection sa gobyerno? Ngayon, ang aming nakikita parang systematic na atake ng mga employers group. At ang gobyerno naman ngayon ay nagsasalita na nasuportahan nila yung tindig ng OSG at ipagtatanggol nila yung wage order. Kasi wala naman silang choice. Mandate nila ipagtanggol eh. Di ba?
Yung ang titingnan namin ngayon. Kasi, Ted, nung inaral namin, meron nangyayari niyan una doon sa, matagal na siguro, doon sa na PRO din sa bandang Visaya sa Bohol. Pero iba naman yung issue. Ang issue doon, sabi nila, hindi kami na classification naman nila ng area nila. Kaya pati ako, dinismiss niya ng RTC doon sa Bohol. So, pangalawa na to ang ginagawa nila. Sige. So, kailan ang inyong next hearing dito sa inyong dito sa TRO petition sa TRO na inihain ng dalawang construction company at ang inyong motion to intervene? Kailan ang next hearing? Wala nang next hearing. Nag-decide na yung judge na within 3 days ay decision na yung aming intervention. Then yung mga motions, halimbawa ng OSD, to lift the TRO at yung motion din ng mga contractors, lawyers nila na kung ano man yung decision ng korte, pinaubaya nila. So, hintayin na lang ang decision ng judge. Okay, sige. Within the period of 20 days in the TRO. Oo, pero sabi mo nga the damage is done, no? Dito sa decision na ito. Oo, kumbaga malaki. Oo, meron ng damage na nangyari at palagay ko naman baka din magkaroon ng puwang para doon sa inyong sinasabi na kasong administratibo. Okay, Rene. Sige, gawin po namin yan, sir. Oo. Salamat, Rene, sa inyong panahon at mabuhay ang inyong partido manggagawa. Maraming din salamat, Ted, at mabuhay ang inyong programa. Thank you. Partido Manggagawa Chairperson Rene Magtubo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.